beloved Boss Mike Cervera. Ito nga dahil sa panawagan netong si Harry Roque na ito, ayan. Mapalang. Oh, wait lang. Oh, eto na si Roque, mga kababayan. Eto na. Oh, Roque. Oh, ano na? Oh, Laila Collins, nandiyan ka ba? Nako, eto na. Oh, makinig. Tanging Korte Suprema pa lang ang makakadesisyon kung meron nga bang bisa ang isang mandamiento de arresto na inisyu ng isang hukuman. Pero ngayon po, mga kapwa-vloggers, manawagan na po tayo. Huwag na po tayo umiyak dito sa mga pangyayaring ito na naaresto ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayan naman pala. Bakit kayo nag-iiyakan? Eh, sabi na ni Roque, huwag na kayong mag-iiyakan, wala nang magagawa. Eh, tama naman pala yung sinabi natin, mga kababayan. Yung panawagan natin sa mga DDS, huwag na kayong mag-iyakan. Eh, nag-iiyakan kayo, sabi ni Roque, huwag na. Dahil hindi na makakatulong yung iyak ninyo. Ang dapat ninyong gawin ngayon, pumunta ng kalsada. Eh, kaso, naghihintay pa kayo ng ayuda. Ayuda? Oo, 5K. Kada pupunta. O, di ba? O, aminin nyo na. 5K kada pupunta. O, marami saan. Sa QC daw, manggagaling yan. O, ay ngayon, eto si Roque. Eto na yung panawagan, yung mga vloggers. Panawagan sa mga utu-utong mga followers. Para may content sila pagdating doon sa EDSA. O kaya doon sa Liwasan Bonifacio. O, di ba? Kayo content yan, sigurado. O, tuloy. Ano sabi mo? Po tayo umiyak dito sa na inisyu ng isang hukuman. Pero ngayon po, mga kapwa-vloggers, manawagan na po tayo. O, ayan na mga kapwa-vloggers ni Roque. Siya po ay nananawagan sa inyong lahat na kung maaari ay mag-rally na daw kayo, yayain nyo na yung mga utu-utong followers. At kung sa ganon ay meron kayong mai-content. Ang pangit kasi, nagbablog kayo, tatatlo lang kayo roon sa EDSA. Tapos kulang na lang, mag-jack employ kayong dalawa. Putik na yan, Ano na, wala pa rin, di ba? Yung pondo, para tingin nyo na. Para para may pambayad sa mga magra-rally dyan sa EDSA. Huwag na po tayo umiyak dito sa mga pangyayaring ito na naaresto ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Manawagan na po tayo sa EDSA. Balik EDSA na po tayo. Pwede babalik na rin sa EDSA. Kita nyo mga kababayan, EDSA na ang panawagan niya. Parang meron pang taong susunod sa kanila. Kung wala namang ibabayad, abay, tayo kunada. Diba? Tayo Kaya ito. Oo. Sa social media, marami sila. Oo. Kada isang troll, mga kababayan, 200 account ang hawak niya. May troll farm yung mga yan, mga kababayan. Isang tao, 200. Kita nyo? Kaya maiingay sila sa social media. Pero yung totoong tao, pupunta sa kalsada, nako, malabo pa sa tinta ng pusit yan. Sige tuloy, Roque. Anyayahan mo na, pati itong mga nandito. Baka naman gusto nyong pumunta para kahit papano may magkatao. Yung mga followers ko, yung mga subscriber ko, baka gusto nyong samahan sila para naman magkatao. Kasi wala talagang pupunta. Bako, mga kaibigan, lahat ng mga hindi lang nagmamahal kay Presidente Duterte, lahat na nagbibigay importansya sa soberenya at jurisdiksyon at pagiging malaya ng Pilipinas, kinakailangan po manindigan na tayo. Magtungo na po tayo ngayon sa EDSA. Okay, mga vloggers, magkaisa na po tayo ng boses ngayon. Patunguhin na po natin ang ating mga followers sa EDSA dahil yan lang po talaga ang solusyon ngayon. Alam niyo mga kababayan, tulad na sinabi ko kanina, bago yung naunang live natin, tandaan niyo po, EDSA 1, sino nananawagan? Si Cardinal Sin. Ngayon mananawagan, eto lang. EDSA 2, sino nanawagan? Si Cardinal Sin ulit. Tapos, eto mananawagan para kay Duterte. Tandaan nyo, may kaso pa to.
naiimbestigahan. Kita nyo, hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling ang sandawakmak na pera niyan. Tapos mananawagan na rally daw? People power daw? Mga kababayan, hanggat hindi nyo nakukuha ang simbahan, hindi nyo nakukuha ang mga estudyante sa inyong panawagan, hindi nyo nakukuha ang mga aktivista para samahan, walang mangyayari! Tandaan nyo yan! Oo! Di ba? At saka pwede ba, sabi nga nung isa, sino? Isang vlogger, wag naman sa EDSA kasi magkaka-traffic kahit tatatlo kayo Bakit? Yung mga pupuntang Osyosero, humihinto sa gitna ng kalsada. Kaya nagkaka-traffic kahit tatatlo. Tapos lalo na yung mga nakarinig ng vlog ko. Sabi ni Boss Mike, 3 lang daw yung nagpunta. Baka pwede nating tignan kung totoo yung sinasabi niya. Putik na yan, mga kababayan, nung pagpunta, malinis yung kalsada. Diba? Yung 3, biglang nag-CR pa yung 2. Isa na lang natira. O ano yung rally na yan? Okay. Walang mangyayari, maniwala kayo. Dalhin nyo sa maluwag, sa malayo. Pwede naman kayo mag-rally sa bundok. Oo. Mag-rally kayo sa bundok ng bundok tarat-tarat. Di ba? Yung bundok tarat-tarat. Hindi kayo makakaabala ron. Doon nyo dalhin yun. Kung tayo yung gagawin ninyo, pupunta kayo dyan, tapos ilan lang kayo, wag na, no? Yeah? Sige, tuloy natin to. Mahanda naman po ang mga legal na remedyo dyan, pero bukod sa legal na remedyo, bilang isang demokratikong bansa, may karapatan po tayong iparating ang ating saloobin dito sa pangyayari na inaresto na nila ang dating presidente, Rodrigo. Hindi kinidnap. Sabi nung abogado doon, si Calnot, sabi, kinidnap daw. Batandang fentanyl, hindi na boom tarat-tarat, bundok tarat-tarat. Gano'n, pinagsasabi ni Rocky na to. Mga kababayan, nakita nyo, sa bagay, yung panawagan niya, meron naman pupuntang tulad nito. Pasok! Nakita nyo? Talagang nagwawala. Akala mo nasasapian ng 13 demonyo. Sige ate, bana! Awa ho kayo! Yan kita mo yung itsura parang sinapian ng ng 13 demonyo. Ate, sige, bana! Awa kayo! Nakikiusap po tayo para sa lahat! Mga Pilipino po tayong lahat! Mga demonyo! Nakikiusap po kami sa inyo, mga kapulisan! Nakikiusap po kami sa inyo! Lahat tayo Pilipino! Wala tayong pwedeng tingnan kulay sa ngayon! Iisa tayo! Mali na po ang ginagawa sa atin! Kita nyo mga kababayan, papiling victim na. Mali na daw po ginagawa, pero yung ginagawa nila hindi nila nakita. Baka nakakalimutan nila na wala namang ibang nagumpisa kundi si Duterte at mga kayo. Kayo nagumpisa ng kaguluhan na to. Kaya wag niyong mag-ibibintang sa iba yung katarantaduhan nyo. Our beloved Boss Mike Cervera!